Mga kwentong pambata. Pagmamahal ng ina. Nasaan? Nasaan na yung damit na yon? Alam ko dito ko lang yun nilagay. Hi ma, hinahanap mo ba to? Alicia! Isusuot ko sana yan pagpasok sa trabaho ngayon. Ma, may malaking presentasyon ako sa paaralan ngayon. Pakiusap. At saka, ayon sa mother-daughter rule, kahit ano sa aparador ni mama na magustuhan mo, iyon na yon. Paalam! Alicia, hindi ka ba mag-aalmusal? Wala ng oras, sapat ang mansanas, at salamat, at At gawin mo ng mabuti. Pahangain mo ako. At ako rin. sige po. Akala ko hindi ka na darating. Bilis! Bilis na! Kailangan kong ayusin ang pendrive ko. Dali! Bago pumasok si Kinang Cummings. Sino yun? Bagong estudyante? Sa kalagitnaan ng termino pa? Ganon din? Napakahusay nun, Alicia. Ang detalyado at malinaw. Klase, ganyan dapat pagkagawa, malinaw? Congrats, Binibining Perpekto. Si Binibining detalyado at malinaw. Congrats! Alicia, ang galing nun! Salamat. Bago ka lang, ako si Alicia. Tina. Sandra, kakalipat lang namin ni Papa dito. Isang linggo pa lang. Bakit hindi ka sumama sa amin? Break time na. Tara! Salamat! Ang chocolate frappe dito, grabe ang sarap. Kailangan mong tikman. Siya nga pala, hindi ko alam kung alin ang mas maganda. Yung presentasyon mo o yung suot mo. Talagang binibining korporatibo. Kinalkal ko yung aparador ni Mama. Isusuot niya sana to sa trabaho. Buti na unahan ko siya. Kinalkal mo ang aparador ng mama mo? Masakit yon sigurado. Ano? Oy, kamusta? Tuloy pa ba tayo sa brunch bukas? Aba, oo naman. Sandra, gusto mo sumama? Magba-brunch kami ni Tina bukas sa bahay. Si Mama ang magluluto. Hindi mo pwedeng palampasin ang lasagna ng Ginang Hudson. Nakakamatay talaga sa sarap. Sige, kasama ako. Salamat! At doon natapos yung klase. Grabe, tawa talaga tayo ng tawa. Ang saya ng kwento! Heto na ang pagkain. Sana nakahanda na rin ang mesa. Ayos! Ang bait nyo! Ma, iced tea? Oops! Akala ko hindi mo mapapansin. Mint lemonade. Ma naman. Pakiusap, ako na magpipiga ng lemon para sa'yo. Pero lemonade, yung signature lemonade mo. Sige na nga. Ma, ang galing mo talaga. Sana nga hindi. Walang telepono habang kumakain, hindi ba? Tapos na kaming kumain, kaya dinala ko na yung telepono dito. Oo, si Mike to. Nakuha na rin namin ang court ngayong hapon. Anong court? Ang badminton court, Ma. Lagi kasing puno. Nakakuha kami ni Mike ng bakante ngayong hapon. Ang totoo, ngayon na. Ngayon? Pakiusap. Ikaw ang nakatoka sa paghugas ng pinggan. Alam ko, gagawin ko. Pagbalik ko kaagad. Alam mong ayoko nang may naiiwan na hugasan. Ma, buong linggo na kaming naghahanap ng bakante. Pakiusap, huwag ka na lang pumasok sa kusina para hindi ka mainis sa hugasan. Pagbalik ko, huhugasan ko kaagad. Pa? Sabado, ngayon. At hindi ako referee kapag Sabado. Ma? Sige, pero gusto kong bumalik ka ng 6:00. Pangako. Sandra, gusto mo ba sumama? Hindi, pass muna ako. Salamat. Oo, okay. Kita na lang tayo sa paaralan. Kinang Hudson, ang sarap ng pagkain. Salamat po. Welcome ka lagi dito, Sandra. Masaya akong nagustuhan mo. Kamusta, Sandra? Anong nangyari sa kamay mo? Wala. Ayos lang ako. Sandra? Kaya, anong sabi ni Mama? Alam mo naman siya,
Ayos lang. Ang totoo, naiinggit nga ako eh. Mas mabuti pa pakikitungan niya kay Mike kesa nga sa akin. Ano na naman ang pinagawa mo sa mama mo? Ha? Alam mo, naglaro kami ng badminton kasama si Mike. Tapos, napilay niya ang paa niya. Wala yung mga magulang niya buong linggo kaya dinala ni Alicia si Mike sa bahay at ang mama niya okay lang naman sa kanya. Tapos sinasabi mong hindi kanya tinatrato na maayos? Sandra? Sasabihin ko sa'yo kung ano ang hindi tinatrato na maayos. Parang ganito yon. Sandra? Sinong may gawa niyan sa'yo? Ang mama ko ang umampon sa akin. Isa akong ulila na ibinigay sa mapagmahal na pamilya. Bakit hindi ka kumakain? Ayoko ng gisantes. Pwede bang iba na lang pakiusap? Ayaw mo ng gisantes, ha? Hindi talaga. E di huwag mong kainin. Sa katunayan, huwag ka nang kumain ng mga niluluto ko hanggang magutom ka at kainin mo yung gisantes. Ngayon, pumunta ka sa kwarto mo. Lumabas ka! Nasaan ang brooch ko? Alam kong dito lang yon. Ha? Nasaan? Ma, eto na. Nahanap ko na. Nasa'yo lang pala simula kanina? Hindi. Kaka... Magnanakaw ka? Ganyan ba ang tinuro sa'yo sa ampunan? Kinalkal mo ang aparador ng mama mo? Masakit yun sigurado. Kaya pala. 5 taon, puno ng sugat ang buhay ko. Hanggang dumating ang kapatid ng umampun sa akin. Nakita niyang kalagayan ko at inalok akong ampunin. Labis na natuwa ang umampun sa akin na mapaalis ako. Sabi pa niya, ngayong nag-alaga na ako ng bata, hindi ko maisip kung bakit hindi na lang aso ang kinuha ko. Sandra, ang lungkot naman nun. Hindi mo alam kung anong meron ka, Alicia. Tigilan mo ang pagiging pabigat mo sa mama mo. Hindi porket lagi siyang nagsasakripisyo, pinapagamit ka ng bago niyang damit. Nagluluto ulit kasi gusto mo kahit tapos na siya magluto. Tigilan mo yan. Huwag kang maging sakit sa ulo. Alicia? Oh, kamusta ma? Kumusta? May problema ba? Ayos lang bang lahat? Mwah! Oo naman. Tigilan mo yan! Huwag kang maging sakit sa ulo ng mama mo! Salamat sa damit, ma. Ibabalik mo? Salamat. Ano? Hindi naman ngayon ang araw na maghuhugas ka. May oras ako, kaya naisip ko lang. Anong oras darating si Tina at Mike para mag-aral? Gusto mo ba ng lemonade or milkshake? Anong sandwich? Salamat, ma, pero may dala na akong chichirya. Huwag ka nang mag-abala, ma. Sobra-sobra na ang ginagawa mo eh. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Alicia. Ang bilis nilang lumaki, hindi ba? Mabilis at biglaan. Gigising ka na lang isang araw at parang hindi ka na nila kailangan. Kakailanganin pa rin nila tayo. Paalam! Kumusta? Kumusta, mahal? Kumusta? 5 araw akong nasa tour tapos depressed ka na? Hindi. Parang alam kong may iba yan. Ang anak mo, hindi na niya tayo kailangan. Kakailanganin pa rin nila tayo. Ewan ko, Nakausap mo na ba siya tungkol sa kung ano man yan? hindi pa. Kausapin mo siya. Kayong dalawa ang pinakamagaling na mag-best friend na mag-ina na kilala ko. Kaya kausapin mo siya ng direkta at ayusin niyo to, ha? Sige, Mahal kita.
Ako rin. Paalam. Kamusta, Ma? Pasensya na medyo nahuli ako. Ako na maghahanda ng hapunan. Hindi na. Umorder na ako ng pizza. Ikaw at pizza? Dahil hindi na ako kinukulit ng anak ko para dito, naisip ko, ako na lang ang gagawa. Eto, Ma. Pasensya na sa pagiging pabigat ko. Pabigat? Pero naisip ko na, Umupo ka. Mag-usap tayo. Ipaliwanag mo. sige. Hindi kita nabibigyan ng halaga gaya ng dapat. Pasensya na talaga. Wow! At akala ko pa naman, ayaw mo na akong kasama. Ha? Hindi! Hindi yan totoo. Alicia, halika rito. Nalulungkot ako sa pinagdaanan ni Sandra. Pero iba ang relasyon natin. Siyempre naman, binibigyan mo ako ng halaga. Palagi akong may hinihingi kahit ang dami mo ng ginagawa. Paano yun nagiging pagbibigay halaga? Naalala mo noong nakaraang taon, may lakad sa paaralan na sobrang inaabangan mo? Oo naman, pero Pero nagkasakit ako sa huling minuto at kinansila mo. Pinilit pa kitang sumama pero hindi ka umalis. paano naman ako aalis? Hindi ba't yun ang pagbibigay halaga at pagmamahal sa akin? Gagawin mo rin naman yun. Oo, at yun ang punto. Kapag mahal na mahal ng dalawang tao ang isa't isa gaya natin, nagiging informal at kampante tayo. Hindi yun pagiging demanding, kundi tiwala na kahit nakakainis minsan, mamahalin ka pa rin ng kabila ng sobra. Tulad nung nakiusap ka sa akin na maglaro ka muna ng badminton at saka mo na lang hugasan ng pinggan. Pero pagbalik mo, ginawa mo naman ang iyong ipinangako. Pinagawa mo sa akin yung limonada dahil naniniwala ka na ako ang gumagawa ng pinakamasarap na limonada sa buong mundo. At dinala mo yung iced tea sa inyong laro, di ba? At hindi mo itinapon. Hindi masama ang maramdaman na may kaunting karapatan ka sa taong mahal mo basta't hindi ka lang nakakasakit. Kung ganon, ibig mong sabihin, maputing anak ako? Isa kang napakabuting anak, matalino, may respeto, responsable, masipag, masayahin. At ganon ako dahil sa pinakamaputing ina na ikaw. Mahal kita, Ma. Mahal kita, iha. Ibig mong sabihin, akin na lang yung dilaw na palda na binili mo kahapon? Huwag mong susubukan. Ako muna ang magsusuot niyan. Sabi ni Sandra, huwag kang maging sakit sa ulo ng mama mo. Aray, at tinadaan mo talaga yon? Medyo nakakatawa, pero pinagmamalaki kita. Ibig mong sabihin, hindi ako sakit sa ulo? Sakit ka sa ulo. Minsan. Pero oy, hindi ko ipagpapalit yan. Ano nga ulit yung nakakainis mong tuntunin? Kapag may nagustuhan ka sa aparador ni Mama, iyon na iyon. Nakakainis ngang tuntunin.